come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala akong nakita. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak-labak atang with evidence na kung ano ito. Para yatang nilaglag si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ni Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Senator Bato de la Rosa sa isang interview na wala talaga sa drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos. So, ano ba yung nabasa ni Pangulong Duterte? Totoo kaya yun? Yun ang ngayon ang mga nasa isip ng maraming Pilipino. Baka pinaglaruan ba sila ni Pangulong Duterte? Or baka totoo ang sinabi nila na matanda na si Pangulong Duterte, baka nakalimutan na niya, or baka gawa-gawa lang niya ang mga sinasabi niya. Hoy! Wag ganon! Pakinggan natin ang explanation ni Senator Bato de la Rosa para alam natin kung saan niya hinuhugot itong sinasabi niya na wala sa drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos. O, panoorin nyo ha, before kayo mag-react. Baka sabihin nyo namang, kabibig, laglagan na talaga. Makikita talaga kung sino yung kakampi ni Digong at kung sino yung bigla na lang nagbalat kayo at nakita na ang totoong kulay. Ay, wag naman murang, wait lang, panoorin nyo. In your time as Chief PNP, At hindi lang sa Chief PNP, sa pagiging pulis sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon, did you come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala akong nakita. Mga chismis lang. May mga chismis pero sa akin, yung sabi mo na listahan, nung pag-upo ko ng CPNP, wala akong nakita. Inimbestiga ba si Pangulong Marcos at any point na kayo po ay police in relation to illegal drugs? Wala, hindi namin inimbestigahan. Oh, yun ha, nakinig niyo si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya wala. Tapos nung umupo siyang hepe ng mga pulis, wala talaga. Pinaimbestigahan ba si Pangulong Bongbong Marcos during that time na umupo siyang hepe? Wala. Pero ramdam ko ang boses ni Senator Bato de la Rosa, parang may tinatago. Para matapos na istorya, para hindi na talaga tawag dito, para malinis ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin na lang niyang wala. Ano nga ba ang katotohanan? Dapat ba talagang si Senator Bato de la Rosa depensahan niya si Pangulong Bongbong Marcos, or doon siya sa kaalyado niya si Pangulong Duterte? Marami ang sasabing, ay, naging ganon si Bato kasi takot yun sa ICC. Baka magising ang dragon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kailaliman ng kanyang budhi, at baka papasukin ng ICC. Kaya naging ganon si Bato. Kaya parang mas pinaburan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yon ang mga haka-haka ng mga maraming Pilipino. So, ito ha, basahin natin ang, in fairness ha, ito yung mga news na ito. Well, ako naman, intindihan ko rin si Senator Bato de la Rosa kung talagang wala siya nakitang pangalan, walang pinaimbestigahan na Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw naman magsinungaling si Senator Bato de la Rosa, di ba? Sabi dito, again ha, sabihin ko talaga ito. Wala akong nakita. May mga chismis lang. Pero sa aking mga listahan noon, yung sa kanya ba, sa kanya lang. Noong ako ay Chief PNP, wala akong nakita. Hindi dito ha. When asked if President Marcos was ever investigated, sabi niya, wala. Hindi naman siya iniimbestigahan. Based on all foregoing facts, di ba, ang sabi ng PDEA din, wala sa watch list si Pangulong Bongbong Marcos. So ano ito? Parang naguguluhan ng mga tao kasi sabi ng mga tao, dapat sana itong si Bato, kasi naging hepe siya sa Davao, alam niya ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kasi close sila, magkasangga sila. Pero bakit nilaglag yata ni Bato de la Rosa si Pangulong Duterte? So ano nga ba ang katotohanan, mga kabibig? Meron ding sinabi si Senator Bato de la Rosa. Pero yata ang iba ang
pinariringgan ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, mahirap yung magkaroon tayo ng leader na sinungaling. Sino kaya ang pinariringgan ni Bato de la Rosa, itong leader na sinungaling? Hindi naman leader na si Pangulong Duterte. Tapos na ang kanyang termino. Baka may mga ibang leader siyang pinariringgan tungkol dito. Napanood mo na ba ang video? Okay, ito na ha. Ito na ang video. Baka related ito sa People's Initiative. Kasi trending nga ang People's Initiative. Pero yung tungkol sa adik-adik ni Pangulong Bongbong Marcos, basta sinabi ni Bato de la Rosa na wala siyang nakita, wala siyang nabasa, at hindi pinaimbestigahan or nag-imbestiga sila ni Pangulong Bongbong Marcos noong kasagsagan na uso ang watch list, mga adik-adik-adik. Watch this video para alam mo kung sinong pinariringgan niya na mga leader na sinungaling. Kasali ba doon si VP Sara Duterte? Kasali ba doon si Pangulong Bongbong Marcos? Or baka si Tambaluslos? Watch this video. Importante dyan, whether makasuhan sila o hindi, ma-establish natin kung sino sa ating mga national leaders ang nagsasabi ng totoo. Mahirap yung magkakaroon tayo ng leader ng mga sinungaling. Na mahirap magkakaroon tayo ng leader ng sinungaling. That is very bad for the country. Malalaman natin ngayon kung sino ang totoo leader nagsasabi ng totoo. Through this hearing, hindi naman ito muro-muro na hearing, kundi in-establish natin talaga what is the truth. So kung malaman natin ngayon, so at least nalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng hindi katotohanan. Senador, ano po yung nakikita ninyo na endpoint dito sa pagdinig na ito? Sakali ba na-establish na merong involvement ang Kamara dito or ilang opisyal dyan sa Kamara, if ever ba na mapatunayan na talagang ginamit or gumamit ng pondo ng bayan, ano po ang posibleng mangyayari? Well, kung may na-violate sila na batas, according na lalo-lalo dito sa Graft and Corrupt Practices Act, then pwede sila makakasuhan. Hindi lang isang batas, kundi marami pa as cited by our chairman, Senator Amy Marcos, during the last hearing. Ito pong ayuda ng ating pamahalaan ay parang nagagamit na sa usaping politika, nagagamit dyan po sa PI na yan. Maraming mga akusasyon. Wala pong plano ang Senado para busisiin ito. Tama ba ang implementasyon nitong mga pagbibigay ng ayuda o nagagamit lang ng ilang mga politiko para i-advance yung kanilang mga nais na sa Bisaya pa iduso? Siguro, Admar, ganito. Maghanap tayo ng paraan kung paano natin makapagawa ng additional safeguards na hindi magamit yung programa na yan sa pangsarili at sa pamolitika. Yun na nga mga kabibigang ating latest lebak-lebak ha. Well, someday, malalaman din natin ang katotohanan. Well, sa akin naman, kung nagamit doon sa Pangulong Bongbong Marcos yung kabataan niya, well, baka hindi pa siya mature that time. Baka ang inisip niya mag-enjoy lang ako sa aking kabata, yung makiging teenager, wala nang problema doon. Okay, basta alam mo ang ginagawa mo and it will goes back to your health naman. And I'm sure naman Pangulong Bongbong Marcos is very concerned sa kanyang health niya, lalo na ngayon na presidente siya, lalo na tumatanda na siya. So I'm sure baka wala na, 'di ba? Baka noon, pero ngayon wala na. So pwede niya i-explain ni Pangulong Bongbong Marcos later or soon, pero maghintay lang tayo. I'm not sure na sasagutin niya ito. Baka let go na lang, baka mawala yung issue na yan. Depende na sa tao kung ano ang kailang obserbasyon, ano ang kailang interpretasyon. Basta I have to do my task as a President of the Philippines, di ba? Kung magpapa-apekto si Pangulong Bongbong Marcos sa mga issue na ito, so ano na lang ang ating ekonomiya, ano na mga programa niya, ano na ang ating bansa, 'di ba? Puro na lang awayan, puro lang bangayan, 'di ba? So kailangan straight lang ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Hayaan na lang si Pangulong Duterte kung ano mga pasabog niya, kung maganda ba ito o hindi.
for being so positive na lang tayo. Doon na lang tayo pupunta sa area na positibo tayo. Kasi kung papatulan natin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang daming tao naghihirap ngayon. 'Di ba? Doon tayo mag-focus sa kahirapan, paano ma-resolba itong kahirapan, itong mga terorista, itong mga edukasyon ng mga kabataan. Doon tayo po-focus. Yung mga issue na yan, normal lang yan bilang isang politiko. So, depende sa tao kung how you reflect, assess, perceive the issues. O yun lang mga kabibig ha. O yung opinion ko lang to, opinion ko lang to. Magkaiba tayo ng opinion, 'di ba? So, comment down below kung ano yung opinion tungkol dito. Bye everyone, see you next time.